kung nagdadalawang isip ka na itutuloy yung job application mo sa isang BPO company kasi wala ka namang matutuluyan near that location ng BPO company mo, specifically regarding with this question, sabi niya sa DM is, siya yung nag-comment kanina, nagawan ko na din siya ng reply video, okay? Nagdadalawang isip kasi siya na itutuloy pa yung job application niya doon sa Cebu. Okay? Kasi wala naman daw siyang titirhan doon and it's his first time. Baka daw kasi magalit sila or whatsoever. Yan po yun yung kinakatakutan niya. And nagbigay din daw sila ng tumbler. Okay. Here's the thing, based on my experience ko din yan. Ni-reassure ko yung specific company na doon talaga ako mag-work, ganon. Tapos, upfront talaga na sinabi nung sa final interview na she does not like daw na ng mga applicants na coming from the province daw. Kasi, I'm really from Cebu, guys. Tapos, pumunta ako dito sa Manila. I am staying here together with my partner. And then, sabi doon guys, ni-reassure ko talaga na kasi ganito, ganyan. Nagbigay pa ako ng reassurance na tutuloy talaga ako. Pero nag-back out naman kasi ang pangit kasi ng nila is yung offer kasi ang liit-liit. Tapos, hindi siya enough if ever you're gonna live here sa Manila. Kasi alam mo naman dito sa Manila is tawag dito, mahal talaga yung mga bilihin. Tagagalaw mo pera. So, it's my choice. Okay? And then, for your situation naman, is you need to really be transparent to them na it will be your first time or baka magawa nila ng paraan, baka meron silang relocation package, like bibigyan ka nila ng like parang budget para or matulungan kang mahanapan ng isang na mas near na site dyan kung saan ka talaga. Kasi meron silang branch dyan sa original place mo or sa province mo and pwede ka nilang i-reprofile doon para mas malapit ka talaga kung saan ka talaga nakatira with your family, ganon. And hindi mo na kailangang ma-relocate doon sa Cebu kasi Cebu is a very great place, guys. I've been there and then hindi naman siya like super duper polluted kagaya dito sa Manila. There are some parts like sa Colon, the oldest street in Cebu, everything like that. Pero kapag nasa Lapu-Lapu City ka, it's good. There are already a lot of people na improve na din talaga and maganda talaga yung mga opportunities doon. It's just that pumunta talaga ako dito sa Manila kasi mas mataas din kasi yung dito, like yung income, ganon, na hindi siya provincial rate or whatsoever, ganon. So, yun, andito din naman kasi yung partner ko, kaya I'm here. And then, for love and for growth, professional growth, ganon. And then, tawag dito, just lang talaga, transparency. Baka kasi magawan ka nila ng paraan if ever pasok na pasok ka talaga sa qualities nila. If ever not, then don't sign the job offer. If ever hindi ka pa naman nakapag-sign ng job offer or contract, look for a BPO company na mas malapit sa area mo. And kasi marami kasing mga factors na kailangan mo i-consider. Like, malapit ka ba sa location? Kapag yan yung company mo, hindi ka ba malilate, hindi ka ba magkakaroon ng absenteeism, ganun-ganun. Kasi yung BPO, guys, or yung corporate world, parang lang din yung school. Okay? Like, they don't care if matalino ka, if pala absent ka naman, walang kwenta yung pag-aaral mo, pagtatrabaho mo, kung pala absent ka lang pala, or masakitin ka, tapos kailangan mong mag-leave kasi ganito, ganyan, ganun. So, you need to make sure. And then, you need also to make sure if ever mag-go ka doon sa Cebu is already ka with all the expenses, cultural shock, na ay ganito pala yung mga Cebuano, ay ganito pala yung mga patakaran dito sa Cebu, dito pala yung ruta ng ganito. Syempre marami kang aaralin, malaki yung adjustments na gagawin mo. Pero kapag dyan ka sa location mo, syempre alam mo yung pasikot-sikot, alam mo yun na yung shortcut, may estimate mo na, dito sa location natin, hindi naman ito masyadong matraffic, is kaya to 30 minutes lang yung preparation, andun na ako, ganun. Kasi magsiset up ka pa ng PC, walang permanent PC talaga yung guys, yung BPO. Okay, unless if meron talaga kayong ganun, like parang inalat talaga yung company na, okay, etong bay na to is para to sa team, ganito. Tapos eto talaga is meron talagang name mo, ganun, that's good. Pero sa atin kasi wala kasi kaming permanent na computer, guys. Kaya kailangan namin 10 minutes or 20 minutes is dapat andun na kami kasi minsan kasi ang lag ng PC or nagka-technical issue kasi nakalimutan namin yung password, na lockout, ganun. So you really need to weigh all of your tawag dito, all of the factors, like yung expenses, kaya ba sa budget mo, may mga iipon ka pa ba if ever ganyan lang yung offer, ganun. You need to really think critically, don't make rush decisions, okay? Huwag kang magmadali na magkaroon ng trabaho if hindi ka ready. If you're the type of person na parang go with the flow lang, tapos madaling maka-adapt sa changes, then good. Pero if you're the type of person na like slow ka when it comes to adaptability, take your time, no rush. Kasi pag mamadaliin mo yung isang journey mo, baka mag-regret ko na, ay sana pinag-isipan ko ng mag-ayos, ay sana ganito, ay sana I took the advice of my parents, ay sana nanghingi ako ng advice kina mama at papa para malaman ko kung ano ba yung gagawin ko, ganito, ganyan. So, also hear the advice of your family members or for your trusted friends, or baka meron ka ng friends sa Cebu para meron kang overview, or watch a lot of vloggers na merong BPO niche tapos nagtatrabaho sila sa Cebu para malaman mo, ay ganito pala, ma-visualize mo ba. Nasa kasi yan, marami kang makikita dito sa TikTok and sa Red app, okay, para malaman mo din and meron kang hint na ganun pala talaga yung naging buhay ko doon, if hindi, dito na lang ako, okay? And apply as many BPO company as you like, okay? And make sure na
before you sign any job offer or contract, sigurado ka na talaga itutuloy mo yun, like buo yung loob mo. Okay? And ready ka na sa expenses and stuff and everything. Okay? And that would be all. And I do hope so that I was able to help and answer your question. And if ever meron ka pang another inquiry, just DM me and I'm gonna create a reply video for you. Kasi minsan tinatamad na talaga akong mag-type talaga. Tinatamad ako, mas gusto kong magsalita. Okay? So that will be all. And kita-kits on the next video. Follow for more.